Pandaigdigang balita tayo mga sangkay. Ayun nga po, mayroon pong tayong update tungkol po sa nagaganap na digmaan doon po sa Europe. Ito pong Ukraine against Russia. Napakarami daw pong mga sundalo sa side po o sa panig ng Russia mga sangkay ang pinatumba nito mga sundalo mula po sa Ukraine. Tingnan po natin itong balita. So hello, what's up? Mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, Sangkay Janjan. Muli pong nagbabalik dito sa ating channel. Tayo nga po, pandaigdigang balita tayo ngayon, mga sangkay. Meron po kasi tayong update regarding po sa nagaganap na digmaan, no? Ito pong Russia at Ukraine na kung saan mga sangkay, nagsimula na nga daw po itong paunti-unting pag-atake nitong Russia papunta po sa Ukraine. Kaya nga lang, pagkamalas-malasan mga sangkay, napakaraming mga sundalo daw po, kung hindi ako nagkakamali, mga more than 2,000 o malapit po sa bilang ng mga 2,000, 2,000 na mga sundalo ng Russia ang napatumba daw po ng Ukraine. Tingnan po natin yan mga sangkay. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe mo muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.34 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe. Makikita niyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin niyo lamang po yan. Tapos i-click niyo yung bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba pa mga solid sangkay. Okay. Guys, eto nga po ang balita. Mayroon pong report, mga sangkay, na lumabas ngayon na ayon po dito, Russia lost a record number of soldiers in one day. Isang araw lamang po ito mga sangkay. This week. Ayon daw po ito sa Ukraine na marami daw pong mga sundalo ng Russia nadali nila. Dahil daw po sa ginawa ng Moscow, ng Russia, na counter-offensive doon po sa Kursk region. Ito po yung rehiyon, mga sangkay, na napasok na po ng Ukraine. Teritoryo po ito ng Russia ngayon, mga sangkay, na ngayon pinamumugaran na po ng Ukraine forces. So, kung dati mga sangkay, itong Russia po yung sumusugod, ngayon, Ukraine po kasi yung sumusugod. At sa totoo lang, nasa teritoryo na po mismo sila, mga sangkay, ng Russia. So, ayan, nagsimula na nga daw po itong counter-offensive ng Russia at kasama po dito yung puwersa nitong North Korea. Kaya nga po, parang natatalo na po talaga dito yung Russia. Kasi nga po, mga sangkay, bakit naman po sila hihingi ng tulong sa North Korea kung okay po yung kanilang mga kasundaluhan, di ba? Nasa 10,000 o more than 10,000 mga sangkay na mga sundalo galing po sa North Korea ang ngayon tumutulong daw po sa Russia. At mukhang ito po yung sinasabi na 50,000 daw po ang sabay-sabay na sundalong lulusob papunta po sa Kursk region kung saan andun po yung mga sundalo ng Ukraine. Ngayon, tingnan po natin ang balitang ito, mga sangkay. Ayan, makikita po natin, Russia, sabi po dito, suffers. Ito daw pong deadliest day ng kanilang digmaan. Dahil nga po sa hindi nilang magawa o hindi nila nagawa na ma-retake ang kanilang rehiyon na pinamumugaran na daw po ngayon nitong Ukrainian soldiers. Actually, ang sinasabi po dito ng Ukraine na, sige, ibibigay namin itong, aalis kami dito. Pero, ang kapalit nun daw, mga sangkay, ititigil na daw po ng Russia ang kanilang invasion. Di ba? Pero, nagmamatigas po ang Russia. Siguro, ayaw po nila, mga sangkay, kasi mapapahiya sila dyan, Ang lalabas po nun sa buong mundo, number 2 pa naman sila na may pinakamalakas na sandatahan sa buong mundo. So, ang sasabihin ng mga tao nun, mga lalo-lalo po yung NATO, mahina pala itong Russia Diba? Mahina kasi sumurrender Pero ngayon, ito ang nangyari.
losing of 1,950. Yan po yung bilang ng mga sundalo daw po in a failed attempt to retake Kursk from Ukrainian troops. Ayon po yan sa Ukraine. Na-wipe out daw po mga sangkay. Kasi ang balak dito ng Russia, mga sangkay, i-wipe out po yung pinamumugaran ng Ukraine. Ito, the Russian forces saw na pwede daw po nila, sabi nila dito mga sangkay, na talagang i-wipe out itong pinamumugaran ng Ukraine para makuha po nila ang posisyon. Okay? Para makuha po nila yung posisyon sa Kursk. Kaya nga lang, ang problema, hindi po nila nagawa ang mga sangkay. Ayon po dito, yesterday was truly a black day for the Russian occupiers who tried to storm in 5 to 6 waves. Ibig sabihin, talagang pangmalakasan po yung kanilang ginamit dito para lamang po makubkob ulit itong hawak ngayon ng Ukraine. Kaya nga lang, doon sila nadali, doon naman po sila na nagkamali mga sangkay dahil akala po nila mahihina yung mga sundalo na naroon. Ang naalala ko sa kwentong ganito, yung kwento po ng Korean War. Diba? Isa po sa matunog noon mga sangkay, yung Battle of Yultong, na mga Pilipino po yung nakadali, mga sangkay sa puwersa ng, I think, China at saka North Korea. Nung Korean War. During that time, kahit kakaunti lamang po yung mga sundalo ng Pilipino, pero mga sangkay, na-wipe out po nila, napaatras po nila. At marami po ang nadali mga sangkay sa panig po ng North Korea. At ang kasama po atan nito mga sangkay, if I'm not mistaken, China at mayroon pong mga sundalo din from Russia. So ayon dito mga sangkay, the Russian tried to attack with vehicles. So, ang Russia daw po, sinubukan daw po nila mga sangkay na umatake kasama yung kanilang mga sasakyan. Ito po, with paratroopers and storm Ukrainian settlements. Talagang kukuyugin nila yung Ukrainian soldiers. However, 10 units of armored vehicles were destroyed by the warriors of the 47th Brigade. Nadali po sila ng 47th Brigade. Hindi po nila na diretso. Do, ang kanilang plano sana mga sangkay, talagang kuyugin gamit po yung kanilang mga, mga tangke de guerra nila mga sangkay, no? Mga armored vehicles po ito. Papunta na sana doon. Problema mga sangkay, ang sumalubong ito pong 47th Brigade. Mga sundalo po ito ng Ukraine. The unsuccessful daylight charge saw the armored vehicles loaded with infantry fighters blown up in less than an hour of combat. Nadali nila, nawasak nila mga sangkay itong mga pandigma ng Russia as they came under enemy fire and the heat. Many fields scattered on the ground. So madaling sabi mga sangkay, tinalo po nila dito, no, itong Russian soldiers. At ilang wave daw po mga sangkay, ilang beses ginawa yung pag-atake. Okay? Ayan po dito, while Russia has made small advances in trying to retake Kursk, mainly by sending wave after wave of troops to try and overwhelm Ukraine's forces. So ilang beses daw po talaga mga sangkay. Sinubukan nila. Minsan daw po, tila mariretake na nila, pero natatalo din mga sangkay itong Russian forces. Ngayon, ang nadali tuloy, ayon po dito mga sangkay, along with troops lost on Monday, Ukrainian intelligence estimates that an additional 1,770 na mga sundalo daw po ito ng Russia na patumba. Wala po talaga magandang naidudulot mga sangkay, no?
So kawawa naman, no? Ang dami pong na lalagas mga sangkay sa ganitong klaseng digmaan. At ayun, ang matindi dito, kasama na po nila yung puwersa galing po sa North Korea. So, hindi ko alam kung maaabutan pa po itong mga sangkay ng panunungkulan ni Donald Trump kasi ang gusto talaga mangyari ni Donald Trump matapos na itong digmaan nila. No, mga sangkay? Pero hindi natin alam kung kakayanin ba ni Donald Trump ang power nitong si Putin. Kasi mukhang makikinig naman itong si Putin kay Donald Trump. Ayon po sa kanya, naghihintay lamang po daw siya sa tawag. So ngayon, hawak pa rin po mga sangkay. No? Hawak pa rin daw po ng Ukraine itong rehiyon ng Russia, itong Kursk region. Kontrolado pa rin po nila. Nasa 2,000 na bilang ng mga sundalo daw po ng Russia ang nadali. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ano sa tingin nyo? Sino ang magwawagi sa digmaang ito? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Guys, mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito, mga sangkay. Masyadong malalim patungkol po sa Biblia at mga propesiya sa panahon po natin ngayon. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.